Meron po tayong caller sa kabilang line. Pangalan niya si Steph. Uy, favorite kong pangalan to. Steph, hello! Hello po. Hi, good evening, Steph. Good evening po, Papa Pwede mo patayin yung internet mo muna? Internet, wala po. Ano ba yan, maingay? Parang, ay, TV lang po. TV ba yan? O pakipatebo muna? Sige po. Baka magalit si Dambo. Si Dambo nakasubaybay ngayon, mga kaibigan. Sige po. Dambo, matulog ka na. Baka pumayat ka. Si Stanley Medrano nakaantabay. Maligayang pakikinig po. Alright, dali, kwento. Okay na po. Anong ginagawa ni Steph sa buhay? Nagwo-work po Mm-hmm. sa call center. Mm-hmm. Tapos, Call center ka? Opo. Ano, international? Opo. Wow! Di maarte ka magsalita. Hindi naman po masyado. Kasi requirement yan. Di man siguro maarte. Maarte na lang yung nakaugali ang term. Pero, kailangan lang po may konting fluent sa English. tawag dyan, American twang. American accent. Di ba? Opo. Hello? Hi. Oh, hi. How are you doing tonight, son? Oh, I'm fine. How about you, Papa Jack? Okay. Ngongo ka ba? Hindi ka magsalita. Isipan lang po. Ayan. May mga maingay, ano? Pag yung mga, pamangkin ko po. Lalaro. Ako, same siya na lang. Okay lang. Ano ka ba? Nagdaan ako sa pagiging bata. Alright. Steph! Po. 27 years old. Opo. Okay. May asawa na? Meron po. May anak na? Meron po. Ilan na anak? Isa lang po. Isa lang. Asan asawa mo? Yun nga po hiwalay po. Iniwang ka niya. Opo. Masama ugali. Ba't kayo iniwan? Hindi. Actually po, ganito nga po yun, Papa Jack. 2 years po kaming mag-boyfriend, girlfriend. Tapos, accidentally, hindi naman accidental. Nabuntis po ako. Kasi iba aksidente. Nadapa ka, ganon, pumasok. Aksidente. Opo. Hindi kasi kayo nag-iingat, pero hindi aksidente yan. Opo. Diba? Ayan. Mm-mm. Opo. Tapos, ayun po, nagsama na po kami sa apartment. So, 1 year po kami nagsama hanggang makapanganak po ako. Tapos, after noon, parang nagdaan po ako sa postpartum period, yun, tinatawag po nila. Tapos, doon na po dumating yung peak namin pagkakaintindihan. Kasi Papa Jack, nung mag-boyfriend pa lang po kami, sinanay niya po ako na kaming dalawa lang. Nilayo niya po ako sa friends ko. Ayan. Tapos, parang hindi naman po ako ganun sa kanya. Hanggang sa nung nagsama po kami, parang nasanay na po kaming dalawa lang. Ayan. Pero, teka lang ate, kasi bago tayo tumuloy, sige po. Baka kasi ito yung maging center ng usapan natin. Alam natin na yung mga time na nilayo ka niya sa mga friends mo daw, alam natin na you were happy doing that for him. Apo. Okay, so wag mong gawing issue yan, ha? Sige po. Okay, kasi hindi lang niya ginusto yan, ginusto mo rin yan. Okay po. Okay, tuloy. Tapos, iyon po, nung nagsama na po kami, parang nasanay na nga po ako na gano'n. Na gusto ko kaming dalawa lang. Nung nanganak nga po ako, gusto niya kaming dalawa lang din. Kahit walang doktor? Kayo lang? Wala pong relative. Bakit naman? Gusto niya po kaming dalawa lang. Kaya naman daw po namin dalawa lang. Hindi naman tama yung ganon, di ba? Siyempre yung mga kamag-anak mo, gusto rin nila makita yung kanilang apo, pamangkin. Di ba? Bay, nakakabakla naman yung asawa mo. So, naghiwalay kayo? Ayun nga po, Papa Jack, kahit po nung kinasal kami, hindi po niya in-invite yung parents niya, kahit po yung parents ko. Sa West lang po kami kinasal. So, sobrang loner naman yan. Ano ba? Hindi niya in-invite yung mga kamag-anak, kayong dalawa lang? Opo. Wala rin pari dyan, ha? Meron naman po yung nagkasal sa amin. Kakaloka. Bali, ang umattend lang po yung best friend niya, tapos yung... Anong sabi ng magulang mo sa ganitong setup? Ayun, parang kakaiba naman daw po. Ang reason naman po ng husband ko is pag kinasal na lang daw po kami sa simbahan, saka na lang kami mag-invite. Naging ganun po, no? Lagi Teka po, lang. Apo. Nagtitipid ba siya? Hindi po. Wala lang po siyang work that time. Nagtitipid nga. Pero sa Elon Jeng, di ba? Parang pangit magulang na, di ba? Wala pa rin imbitasyon. Kaya nga po eh. Nakakalungkot naman.
Parang ano ba yan? Ano sabi na magulang mo? Nagalit ba sila? Nagalit po, nagtampo rin. Siyempre, kinasal yung anak, hindi nakadalo. Opo, siyempre, Diba? minsan lang yun. Oh, minsan lang talaga yun. Ayun. Mahal lang annulment sa Pilipinas eh. Kaya nga po yun. Oh, tapos? Ayun, hanggang nasanay na nga po ako din nagsama po kami. Tapos, siyempre kami lang dalawa po dun sa bahay namin. Oh, dun naman pangit pag may iba pa. Nagka-work na po siya. Tapos parang nagpapaalam na po siya sa akin na lumabas-labas. Eh, nasanay na nga po kung dalawa kami. Tsaka inisip ko po, kami lang dalawa ng baby sa bahay. Oh. Ano ba naman yung samahan niya kami? Kami lang nga lang magkakasama. So parang yun, konting bagay lang po pinag-aawayan na na. Umalis ba siya sa feeling nyo? Opo, ano po, yung di na po ako makatiis kasi nag-aasara na lang po kami kung ano yung ayaw namin sa isa't isa, ginagawa na po namin. Oh. So, pinaalis ko na lang po siya. Pinaalis mo? Opo, yun din naman po yung gusto niya Tapos siya nagpunta? Sabi po niya sa parents niya, pero alam ko dun sa best friend niya lang po. Alam mo ako, naiinis ako sa mga babae nagpapalayas ng asawa o sa mga lalaki nagpapalayas ng asawa. Kaya ako man siguro ang asawa ng lalaking yan, di ba? Papalayasin ko rin yan. Ang hirap kausap no? May ibang ugali. Sa Ilunching, no? May ibang ugali. Kung tama yung kwento mo, ha? Opo. Pero yung sa akin naman po, siguro nag-nagger din po ako. Inamin ko naman po. Oh, at least inamin mo. Oh, tapos? Naging mahigpit din po ako sa kanya. Kasi nga nasanay na nga po akong ganun. Pero sobrang mahal na mahal ko po siya. Siyempre, yung papabuntis ka ba dyan? Maging mahal yan. Yan. First year po nung bali, hindi po kami nagkita after 6 months. Ilang buwan pa lang yung baby namin. After 6 months, nakita po kami. Tapos tinanong ko po, bumalik po siya sa bahay. Dinalaw niya lang po yung baby namin. Tinanong ko po siya. Yung mga time na hindi siya nagpakita sa inyo, wala siya, meron ba siyang suporta sa anak ninyo? At that time po, magbibigay pa po siya ng panggatas, pang-vaccine, mga ganun po. Tapos, ayun nga po, nung dumating siya sa bahay, tinanong ko kung mahal niya pa po ba ako, ayusin na namin to kasi nakarealize naman ako. Kasi pareho rin naman po kami galing sa broken family, so ayaw ko rin na magaya yung baby ko sa amin. Minsan hindi naman katwiran niya kahit galing sa broken family, di ba? You can never pattern yung relasyon na pamilya meron kasi pamilya ng ibang tao kahit ang magulang mo yun. It's always unique, it's always different. Anyway, anong gusto mong tanong sa akin? Yun po, Papa Jack. After nga po noon, yung second yung ito pa nga po birthday nung baby namin, nasa bahay lang po siya, hindi siya pumunta. Dahilan niya po, wala siyang pera kasi ako lang nagbayad nung sa birthday ng baby ko. Tapos sa second birthday nung baby ko, nagkasama po kami. Tapos noon ko po nalaman na may third party na po siya. Walang yan. Diyos ko, hindi nagpunta sa birthday party ng anak, nag-party sa third party. Ba yan? Yun. Nahulit ko lang po yun sa text kasi... ano naging paliwanag niya? Sabi niya, textmate ko lang yan. Ano ka ba? Kahit na, nandun pa rin yung intensyon naman loko, di ba? Manlamang ng partner. Samantalang, kilala ko po siyang hindi mahilig sa babae. Tapos, binitawan niya sa akin salita na never na siyang magkakaroon ng babae bukod sa amin. Ganyan talaga yung mga lalaking yan. As yun nga po, after a year, nalaman ko po na, ayun, tinext na po ako ng babae. Sabi sa akin ng babae, ang kapal na mukha mo. Sabi niya, tawag ka pa ng tawag, miss call ka pa ng miss call, ba't naghahabol ka pa? Sabi sa'yo? Opo. Naghahabol ka ba? Opo. Sabi ko... Teka, naghahabol ka ba? Para po sa anak ko. Pero naghahabol ka. Teka lang, parang hindi naman appropriate yung term na naghahabol kasi alam mo naman na gusto ka pa rin ng guy. During that time ba gusto ka pa rin ng guy? Kasi, di ba, nagdedeny siya na may iba ayaw niyang aminin. So, ibig sabihin, he is protecting yung nararamdaman mo. Ibig sabihin, gusto ka pa rin niya. Hindi ko lang po alam. Okay, sige. Let's go down to your question. Nantang sa atin ni Steph. Yun, kung tama pa po bang maghintay ako sa kanya. Tapos, tama po. Wag na. Wala siyang plan sa iyo. Wala siyang plan sa iyong anak. Wala siyang plan ng gumawa ng pamilya kasama ka. Bakit ka mag-aantay?
na nakausap ko po yung biyanan ko last year po. Pumunta po ako doon ng anak ko before Father's Day para maparamdam ko man lang sa anak ko. Ikaw pa nagpunta ron? Sa biyanan ko. Parang gusto ko naman pong gawin yung part ko kung baka ako lang po hinihintay niya. Ayan, just afternoon, din naman po na siya natagpuan. Nandun daw siya sa barkada niya. So, after po before mag-birthday yung baby ko noong October, pumunta rin po kami doon para sakaling makasama siya ng anak ko. Wala rin po siya. Puro pagtatakip po ng biyanan ko yung sinasabi sa Anong sabi ng biyanan mo? Tinatanong lang daw po niya si Anthony kung may iba pa daw. Sabi wala naman daw. Okay. Pag sabi in time. Puro ganun lang In po. time, Alright. Yung mga panahon na hindi niyo siya kapiling mag-ina, siya ba nagsusuporta sa anak mo regular? Hindi na po. Hindi, After nga nung second birthday. Alright, ganito. Stop, Steph. May sabihin ako sa'yo, okay? Po. Alright, gusto kong maalalahanin mo itong gabi ito. Nagkausap tayo. Sinabi ko sa'yo, tarantado yung lalaking yan. Pag nakausap mo yung nanay niya, tatay niya, pakisabi sa magulang niya, o pinapasabi sa anak niyo, tarantado daw po anak niya. Alright? In time, hayop siya kamo sa kanya. Kawalang niya. Kung hindi niya kaya pangatawan ng kabilang isang partner, huwag kanyang paasahin. Kung hindi niya kaya maging pamilya sa iyo, yung obligasyon bilang tatay, huwag niya mabayaan. Di ba? Hayop na, demonyo yung lalaking yan. Tapos ikaw isa ka malaking tanga. Nagtatanong ka pa kung mag-aantay ka, kinakawawa ka na. Alam mo, Steph, it's good na na-realize mo yung pagkakamali mo. Alright? It's good na na-realize mo na naging nagger ka, kaya ka iniwan. But the problem is, hindi mo pwedeng in time dahil lumalaki yung bata. Diba? Kakabuis. Alright? Kung... Yan. May batang... Anak mo ba yan? Hindi po, pamangkin ko po. Kalaro rin yung baby ko. Ganun. Papadyak mo, ganda nga po yung baby namin. Sayang. Diyos ko, may bakla. Bakla ka daw. Bakla ba yan? Hindi mo nababakla-baklaan lang. Baboy lang, papadyak. Baklang baboy. Parang Sailor Ching daw po. Uy, Sailor Ching, baklang baboy ka daw? O hindi po, siya po nagsabi. Abangan niyo po yung pagsikat ni ano, ha? Oh, yan ba yung bahay niyo? Sa malaking Lego ba yan? Bakit nakakalas unti-unti? Mga laro po. Alright, ate, tapusin natin usapan na to, okay? Opo. Total, wala siyang tinutulong sa'yo, hindi nagsusuporta. Opo. Okay, hindi nararamdaman ng anak mo yung pagiging tatay niya sa anak mo, hindi mo nararamdaman partner siya sa iyo. Walang tinutulong kahit 5 sa iyo. Huwag ka na mag-antay, huwag kang tanga. Opo. Okay? Opo. Ang ingay ng kakan ninyo! Gulo nyo! Sorry naman, Papa Jack. Alright, salamat sa pagtawag, ha? Salamat po, Papa Jack. Okay, mga kaibigan, yan po si... Uy, tumahimik. Si Steph, mga kaibigan. Mga pag ganyan, hoy, mga babae na kasubaybay sa atin, pag ganyan ang partner ninyo, huwag nyo nang abul-abulin. Diba? Wala naman pwedeng ibigay sa inyo. Papasamain lang loob ninyo, mga hayop. Hoy, kung sino man yung partner ni Steph na yan, tatay ng anak niya, diba? Hoy, tarantado ka, ha? Hayop ka. Kung hindi mo kaya maging partner sa asawa mo, diba? Huwag mo paasahin. Kung hindi mo kaya maging pamilya, obligasyon mo, gawin mo. Ginagawa-gawa mo yung, yung kanda mancha-manchang kobre kama, ngayon nandyan yung anak mo, ayaw pangatawanan yung obligasyon. Kanda tirik mata niya sa sarap, tapos ngayon ayaw mo magsuporta. Hayop nito. Hi, Stephanie, pakisabi dyan sa asawa mo. Asawa pala, ex. Diba? Wala siyang kwentang tatay. Ang dami-daming humihiling magkaanak, di ba? Ito may anak, ayaw pangatawanan. In time. Patiring kita dyan. In time. Saan mo na, full in time na yan? Nung hinuhubaran mo ng panty si Steph, wala kang in time, nagamadali ka. Ngayon may obligasyon ka na, in time ka dyan. Pakisabi, ha? Pakisabi, Steph, dyan sa lalaki niya, kung magkakausap kayo. Kapal na mukha niya, pakisabi sa kanya, napakahayop. May nag-text, Papa Jack, huwag ka masyadong magalit, baka tumanda ka. O nga naman. Pero dito nag-text, oh. Sailor J, may nag-text,
Hoy Lloyd, sustento mo rin sa anak ko. Buisit ka. Sabay. Sabi ni Mika, Hoy Lloyd, sustento mo rin sa anak ko. Sabi niya, buisit ka. Sumabay, papadyak, huwag kang high blood. Oy, salamat po ha. Tabati lang muna ako mga kaibigan bago ako tumuloy.